Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay araw ng Sabado ng gabi at malapit na pong mag alas 12 ng madaling araw. So, linggo na. Ilang oras na lamang at linggo na ng madaling araw. So, ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay tungkol dito sa Oplan, Bantay, Bansa. Ito po ay tungkol doon sa investigasyon ng NBI sa mga banta laban sa unang pamilya. Palagay ko naman kayo po ay very much aware of the fact na nagkaroon po ng mga banta sa buhay nung mga nakaraang taon tungkol sa banta sa buhay ni Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang asawang si Lisa Marcos, at pati na din sa dating Speaker of the House, si Martin Romualdez. So, ito po ay isang kwento tungkol sa kung paano ang mga salitang binitawan sa loob ng gobyerno ay nauwi sa isang usapin ng pambansang seguridad. So, ngayon nga ay nag-uumpisa na ang NBI na siyasatin, no? Imbestigahan ang umano'y banta laban sa Pangulo, sa kanyang asawa si First Lady Lisa Marcos, pati na sa pinsang si dating Speaker of the House Martin Romualdez. Siguro kung sinong subaybayan ninyo ang Congressional Committee on Justice investigation ay magkakaroon na kayo ng konting idea tungkol sa ating lecture for this episode. Kasi nagsimula po ang lahat hindi sa isang madilim na iskinita, kundi sa loob ng maliwanag na bulwagan ng House of Representatives. Nitong buwan ng Abril 2026, sa gitna ng mainit na talakayan tungkol doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, during the hearing dyan sa Committee on Justice, lumutang po ang isang testigo na nagngangalang Ramil Madriaga. Ang kanya pong pahayag ay nagsilbing mitya para kumilos ang ating National Bureau of Investigation. So, biglang nagising ang NBI dito at nabahala dahil hindi biro ang mga isiniwalat ng dating bagman ng Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ayon po kay Madriaga, may mga nagaganap na mga sikretong pagpupulong, hindi para pag-usapan ng batas, no? Ayon sa kanya, kundi para pag-usapan ang mga extraordinary measures. So marami ang dito na nagulat, no, dahil ibinunyag ni Madriaga na kung hindi bababa sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may mga plano talaga daw na pagpapatalsik o yung tinatawag nating coup d'etat o maging pagpaslang. Ito yung pinakaseryosong threat, di ba? So talagang may plano daw ng pagpaslang sa ating Pangulo. So dahil dito, biglang kumilos ang National Bureau of Investigation. In its own initiative, kilos kagad siya. So pasok sa eksena syempre ang magiting na NBI director na si Attorney Melvin Matibag, no? Talagang sa apelyido pa lang dito hindi mo na matitibag do si Attorney Melvin Matibag, no? Siya yung bagong NBI director. At batid po natin na hindi lamang ito chismis, kundi isang banta sa katatagan ng ating bansa. Okay, so kaya agad siyang naglabas ng isang administrative order upang simulan ang pagsisiyasat sa mga banta sa buhay ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya. So, ang gusto kasi ng NBI Director ay hanapin ang pinagmulan. So, ginamit ng NBI ang digital forensics para sundan ang mga digital footprints. Yung ibig sabihin, yung mga bakas na iniwan ng mga taong nagpaplano o kaya ay yung mga nag-uudyok ng kaguluhan sa internet at sa likod ng mga saradong pinto. Okay, so madaming mga closed door meeting, madaming mga usapin na akala nga daw nila ay usapang batas, pero hindi pala, kundi usapang pagpapatanggal sa Pangulo, and worst scenario, pagpaslang sa ating Pangulo at sa kanyang pamilya. So, sino-sino yung mga itinuturing na tauhan dito sa ilalim ng gilas?
'di ba? So, ito ang medyo nakakabahala sa ating mga kababayan. So, kasi alam niyo po, sa anumang malaking investigasyon, laging may mga tinatawag na persons of interest. Dito sa pinag-uusapan natin na 'to, 'tong kuwento na 'to, ang mga pangalang binabantayan ay ilan sa mga pinakamakapangyarihan sa ating bansa. Nakakalungkot isipin, pero yun ang lumalabas sa mga kwento ng mga testigo diyan sa investigation sa House Committee on Justice. So unang-una dito na nabanggit yung dating Pangulo at ang pangalawang Pangulo, yung kasalukuyang pangalawang Pangulo. Dahil sa mga testigong nag-uugnay sa kanila sa usapin ng pagpapatalsik sa Pangulo, sina Rodrigo Roa Duterte at Sara Duterte, na ating Vice Presidente, ay napasama sa masusing pagbabantay ng NBI. So pagbabantay pa lang naman, no, wala pa namang kasong isinasampa, no, nasa proseso sila ng pagbabantay at malamang may investigation na nga na isinasagawa dito. At bukod nga kay Vice President at saka kay former President, andiyan din na lumalabas ang pangalan ni Mayor Baste Duterte na naging sentro din ng pansin, no? Kung matatandaan niyo, matapos ang kanyang mga pahayag sa publika doon sa Club Pilipino tungkol sa kanyang pananalita na ang tanging pakay niya lang ay hingi ng ulo ng Pangulo. So sinusuri yan ngayon ng NBI, no? Kung ito ba ay isang talinghaga lamang o isang totoong banta laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, hindi kasi basta-basta yung mga ganyang pananalita, no? Lalo na may record na hindi maganda yung nagsasalita. Kasama din sa listahan ng mga retiradong general at mga social media influencers. Sa social media influencers, madami yan. So, naniniwala ang NBI na ang mga grupong ito ang nagsisilbing kamay at boses para mag-organisa ng gulo at maghasik ng takot sa taong bayan. So, para sa kanila, suwetuhin natin to, no? Namimihasa na to. Diba? At hindi biro yung mga kanilang mga binibitawang pananalita. At ito actually, this is an abuse of the freedom of speech, no, and expression. So, alam nyo po, ang NBI po ay hindi po kikilos siya ng walang basehan. Ginagamit nila ang kalasag ng batas na binubuo ng tatlong bahagi. Ito yan, yung unang-una, yung NBI Reorganization Act. Ito po yung nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang protektahan ang kaayusan ng publiko. So that is the legal basis, no, ng NBI. Kung kaya't kumikilos sila. Pangalawang legal basis ng NBI is syempre yung ating revised penal code. Ito po yung batas na nagpaparusa sa sinumang nag-uudyok ng sedisyon o nagbabanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa. So, yan yung pangalawa. So, yung pangatlo ay papasok dito yung Cybercrime Prevention Act. Ito yung pagbabanta mo ay ginamit mo yung computer system, ay papasok yung Cybercrime Prevention Act. So, ibig sabihin, yung threats, ginamit mo, ang computer, cellphone, no, laptop, ay bibigat ang kaparusahan na pwedeng ipato sa iyo the moment, no, na ikaw ay convicted na sa salang grave threats, di ba? So, mahirap itong nangyayari sa ating bansa kasi parang walang katahimikan, pati presidente pinagbabantaan ng buhay, no, ng kung sino-sino na gustong mapwesto sa kapangyarihan. So dito dapat nating mapagtanto na ito ay higit pa sa simpleng away politika ng pula at asul, o kaya pula at asul laban din sa berde. So yan ay labanan na labanan ng kulay. Nang sabihin ng NBI na sila ay papalapit na sa mga suspect. Nagpapadala po ng mensahe ang NBI sa lahat ng tao. Kasi alam nyo, sa isang demokrasya, malaya tayong hindi sumang-ayon sa pinuno. Malaya tayong bumoto laban sa kanila. At malaya din tayong magpahayag ng ating mga puna laban
sa administrasyong kasalukuyan. Ngunit sa sandaling ang mga salita ay maging plano para sa karahasan. Hindi na po yan na yung tinatawag na free speech na nakalagay po sa ating saligang batas. Ito po ay isa ng krimen laban sa Estado. Kaya huwag sanang inaabuso ang constitutional right to freedom of speech. So ang ulat po ni Direktor Matibag ay isang paalala. Ang katatagan ng ating bansa ay mahalaga. At ang batas ay narito upang tiyakin po na ang kapangyarihan ng balota ay kailanman hindi mapapalitan ng kapangyarihan ng bala o kapangyarihan ng gulok, no? At karahasan. Nagpapatuloy po ang investigasyon sa ngayon, no? Ayon sa mga balitang ating naririnig. At ang buong bansa ay naghihintay. Ito nga ba ay isang sarsuela lamang ng politika o isang tunay na panganib sa puso ng ating pamahalaan? So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat at huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno, Law and Beyond.